Sa gitna ng gumugulong na investigasyon kaugnay ng mga kontrobersya at anomalya sa mga flood control projects sa bansa, nagbitiw na sa pwesto si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Umalili sa kanya si dating Department of Transportation Secretary Vince Dizon na agad nang ipinagutos ang courtesy resignation ng mga opisyal ng DPWH kasama ng pangakong tatapusin at bibigyang resolusyon ng investigasyon. May balita si Criza Lopez. Sa gitna ng pagsisiwalat sa mga palyadong flood control projects sa Pilipinas, tuluyan ang nagbitiw sa posisyon si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Nitong linggo, August 31, 2025, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Bonoan bilang kalihim ng DPWH, kung saan epektibo ang pag-alis nito sa posisyon ngayong September 1, 2025. Pahayag ni Bonoan sa kanyang resignation, nakasaad na sa kabila ng kanyang pag-alis sa posisyon, patuloy ang kanyang pagsuporta sa laban ng Administrasyong Marcos kontra sa mga palyado at substandard na flood control projects. Habang itinalaga si Transportation Secretary Vivencio Vince Dizon bilang kalihim ng DPWH, inatasan ni Pangulong Marcos si Dizon na linisin ang organisasyon at tiyakin na tanging para sa mga infrastruktura na makatutulong sa taong bayan mailalaan ang pondo. Kasabay ng panunumpa ni Secretary Dizon, nanumpa na rin sa harap ni Pangulong Marcos ang hahalili bilang kalihim ng Department of Transportation na si Undersecretary Attorney Giovanni Lopez. Sa unang araw ng pag-upo ni Dizon bilang kalihim ng DPWH, iginiit niya na ipag-uutos sa lahat ng pinuno ng ahensya mula sa taas hanggang sa pinakamababang posisyon ang pagsusumite ng courtesy resignation. Ito anya ay bilang pagsunod sa direktiba na ibinaba ni Pangulong Marcos, bahagi ng malawakang paglilinis sa DPWH. Ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Dadaan sa pagsusuri ang lahat ng opisyal mula sa DPWH. Target ng Pangulo at ni Dizon na salain at mailuklok sa posisyon ang mga opisyal ng tanggapan na magagaling at may malinis na record. Git ng bagong kalihim, nagkakaroon ng mga guni-guning proyekto dahil na rin umano sa pakikipagkuntsaba ng mga tauhan ng mga nasa loob mismo ng DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Bukod sa courtesy resignation ng mga opisyal, sa oras na mapatunayan ng mga contractor na hindi tinupad ang napagkasunduan, substandard ang proyekto o isang ghost project lamang, ipatutupad ng DPWH ang lifetime blacklisting. Ang mga contractor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life. Anya ni Dizon, hindi na kailangan pang dumaan sa proseso o investigasyon pa sa oras na mapatunayan na isang guni-guni lamang ang proyekto. Inihalin tulad nila ang mga umiiral na proseso ngayon sa tanggapan na kailangan pang dumaan sa mahabang pagpapatunay bago mahatulan. Automatic po yan. Kung ang mga proseso po ngayon sa DPWH hindi nag-aalaw para sa automatic at meron pang mga proseso kahit ghost na yung proyekto, babaguhin po natin ang mga proseso niya. Sa gitna rin ng investigasyon, nakipag-ugnayan na rin ang DPWH sa Department of Trade and Industry para linisin ang Philippine Contractor Accreditation Board o PCAP. Ilan lamang ani ito sa mga utos ni Pangulong Marcos Jr. sa investigasyon ng maanumalyang ghost project at paglilinis sa hanay ng tanggapan. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.